Samantalang nag-abroad, siyempre busy. Pagka busy, gagawa ng pera yan. Ang problema, pagka busy, malayo sa pamilya, malulungkot yan. Pumapasok si tukso. Samantalang ngayon, meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Ayun mga ka-showbiz, kabibitaw lang natin ng ating North Team. Nilinisan na kagad natin dito yung ating training box at naglinis din po tayo ng konti. At eto, nilagay po natin dito. Hahanap po ako, mabilisan lang po, 5 keys dito po dito banda sa taas. Hahanap na lang po ako, dalawang ibon po i-out ko po dito, 5 keys. Meron po kaming kaibigan na namatayan ng asawa. Tapos meron din po kami namang, siyempre pag may namamatayan, nawawala, meron din po bumabalik. Meron din po tayong kaibigan na lolo. Ibig sabihin may bago siyang apo. Siyempre pagka ganun, kailangan ibigay natin yung magandang lambing. Lalambingin po natin yun. Kayo po ang direkta magpapadala po doon. Magtataka po bakit kailangan po si Bait magpadala doon o ano. Kasi napakasarap ng pakiramdam maging lolo. Hindi pa po lolo si Bait, pero marami po tayong apo. Gawa nga, ang dami ko pong anak sa labas. Ang dami ko pong inaampun sa kalsada. Ang dami po natin pinakakain. Ang dami po nakikitira sa akin. At mula pagkabata si Bait po ang tawag dito. Halos katatapos ko po palang po ng college, nagpapaaral na po tayo ng hindi nating kadugo. Anak ng kapitbahay o anak ni ganto. Tayo po ay matulungin tao. Gawa nang namahan na po natin yan sa ating magulang sabi ko nga po, si Bait po hindi mabait. Paborito po si Bait ng kanyang magulang. Pagalitan, mapalo, at mapalayas. Pero naging naman ako naman po sa kanila sa pagdidisiplina po ng aking mga magulang. Ako naman po ay nakatapos. At pangalawa po, minsan hindi po ako tumikim na masamang bisyo, mapera po sa pag-iinom. At lahat po tayo kaibigan po ng masa. Tambay po tayo ng release, tambay po tayo ng alsada. Kaya lahat po ng mga kalokohan, hindi naman po lahat, yung drugs, nakakaintindi po tayo dyan ng drugs dahil marami po tayong marami po tayong sinamahan dyan na hindi para mapasama o hindi para tayo mahatak. Tayo po ng hatak para maging mabuti po yung kalagayan nila at makalimot po sila sa kanilang bisyo. Ganon din po sa unti-unti nyo makikilala nyo naman po si Bait pagka nakita nyo o nakaharap nyo naman pong nagiinom po tayo dito. Ito pong pag-iibon, marami po tayong napatino dito. Marami po tayong relasyon na nabuo dito. Ano po ba yung mga relasyong yun? Marami pong OFW. Nagka-problema po sa kanilang asawa o pamilya, gawa nga po ng napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Alam niyo yan mga OFW, kadalasan dyan hiwalay ng matagal o kaya kadalasan po dyan hindi na maganda yung kanilang pagsasama, bihira na mag-usap. Pero alam niyo po ba, nagpabati o nagpabuti ng kalagayan nila, hindi po si Bait. Ang nagpabuti po ng kalagayan po dyan sa mga OFW yan o doon sa mga nag-iibang bansa o mga taong malayo sa pamilya, alam ba, probinsya na didestino o sa ibang lugar na didestino, bihirang makauwi. Ito po ang naging gamot, ito po yung naging solusyon, ito po yung sinasabi ni Bait na nadudulot na maganda sa ating buhay ng ating pag-iibon. Paano po ba yun? Siyempre, pag bumili po, katulad po ng isang OFW, magkahiwalay na daw po sila, matagal na, nagkaroon na nga daw po ng affair sa iba, kung basta wag na natin pahabayin, basta nagkasala. Pero maniwala po kayo, hindi, sabi ko doon sa babae, doon sa kay Madam, alam niyo po bang magkakabati na kayo at magkakaayos po kayo ng inyong pamilya at lalo na po ng inyong asawa? Sabi niya, malabo na sir, 2 taon, 3 taon ng ganito. Uuwi, hindi naman kami gaano na gaano dahil merong third party. Sabi ko, ma'am,
Nasaan ba mister nyo? Bakit nandito kayo? Eh, inutusan po ako para kumuha ng ibon. Ay sabi ko, kita nyo po, kinausap po kayo, no po? Oo nga eh. Magkano po binigay sa inyo yung pera? Hindi po ba pinasobrahan? Pinasobrahan naman, pambili ko daw ng gusto ko. Kita mo, ate, madam, dati po ba ginagawa na po ni kuya yan? O nakalimutan niya na maglambing sa'yo? Siyempre, si ating kaibigan na nasa ibang bansa, uutos kay ate. Siyempre, tawag dito, bibili ng ibon. Kailangan maingatan yan. Pag di mo pinakisamahan o kausapin mabuting asawa mo, baka makawala yan o baka hindi pa alagaan. Siyempre, pagkuha pa lang sa akin yan, tatawag na, di ba te? Tatawag, nakuha mo na kay Bait. Tapos, pagkakuha mo yan, nauwi mo na, bumili ka ng cage, bumili ka ng gamot. O pagkatapos bumili ng bukas ng umaga, tatawag na, napakain mo na po ba? Diba? Hanggang sa magiging malambing, magkakaroon na kayo ng communication ng asawa nyo. Then, after po nun, hapon, hanggang continuous, bili ka ng ganito, bilihan mo, tawagan mo si ganito, paggawa ka ng kulungan, okay, patos mong ganito, dali mong ganyan. Hindi po nila nararamdaman araw-araw. Hindi lang po basta isang beses mag-uusap sa isang araw, Araw-araw po sila nag-uusap kasi gawa ng ibon. Ayaw ni kuya na mawala yung ibon niya o mapahamak o masayang. Pero yung hindi po niyo nararamdaman o hindi niyo naiintindihan, dahan-dahan na pala po kayo nagkakaroon ng komunikasyon o communication. Nagkulang lang po pala kayo sa pakipag-usap o communication sa bawat isa, kaya po kayo nagkahiwalay o nagkaroon kayo ng labuan. Pero gawa ng ating mga mumunting kaibigan, etong ating mumunting kaibigan, siyempre si kuya hindi papayag na pwede ba makita yung ibon? Pwede ba pa-check naman ng dumi? Pwede ba nangitlog na o yung inakay, kamusta na ba? O napisa na, di ba? Maambon na, pasok muna po tayo dito. So matotal, yung communication po yung pumasok, gawa ng ibon. Ngayon yung communication na tinatawag mong yun, yung po pala yung importante sa isang relasyon. Yung relasyon po na pinasok po natin dati nung mga bago-bago pa tayo o bago-bago pa kayo, yun po yung naging kasangkapan natin, yung pag-uusap. Doon nyo po nagustuhan ng bawat isa. Amantalang nag-abroad, siyempre busy. Pagka busy, gagawa ng pera yan. Ang problema, pagka busy, malayo sa pamilya, malulungkot yan. Pumapasok si tukso. Amantalang ngayon, sige, nandiyan po si Tokso, pero mas katokso o mas nakaka-addict po itong ating mga ibon. Kaya nangyari po kay kuya at kay ate, lagi po nag-uusap, gawa ng ibon. Hanggang sa dumating po yung pandemic, hanggang dumating po yung nabara po sa bahay, yun, puro na lang po sila ibon at yung kanyang misis at yung kanyang pamilya. Hindi na po anak, hindi na po asawa, yung kanyang pamilya, nabuo na po. Hindi lang po iisang yan. Hindi lang pong iisa na ganun po yung naging senaryo. Kaya tuwan-tuwa po si Bait gawa ng nito mga ibon. Nakakapagpabuo po ng pamilya to. Opo, may mga nagagalit kasi gumagastos. Kaya tayo mga nag-iibon, galingan po natin. Para po yung ating pinagkakapaguran at saka yung hinahati nating oras sa ating mga ibon at pamilya, masuklian po natin. Biro mo, tumama ka ng isang pooling dito na kotse o kaya pooling na minsan may pooling ditong isang kabang bigas o kaya nanalo ka ng pooling 550 o 500 55 o depende sa napanalunan, ibigay nyo lahat kay misis. Ewan ko pag hindi po kayo suportahan, mamaya pooling nakakapagod po, ang init. Sige po. What's up mga? Hi guys. Yun, gaya ng sabi ni Bait o sabi ko po, napakasarap tumulong po sa kapwa. Pero ngayon buwan na po itong papasok na September, puro okasyon po yan ang mahal po sa buhay ni Bait. Sabi ko nga, dasal po ni Bait na mabawasan naman muna po yung ating matutulungan dahil uunahin ko muna po yung aking mag-iina at sa aking nanay at kay parang Larry. Puro okasyon po yan, parang 8 okasyon po yan, dikit-dikit. Kailangan po mapondohan natin yan. Pero bago po ang lahat, nagawa na po natin yung aksyon o tulong o lambing doon sa ating kaibigan na aksidente. Pagaling ka, Ate Juliet Mondido. Then yung dalawang tinulungan natin na isang may anak na antag dito, nagdudugo yung tenga.
napa-hospital na po natin. At meron po rin po tayong ongoing na tutulungan. At yung para po doon sa tatay, yung doon sa hospital bills, naipabot na rin po ni Bayet. Sabi ko nga po, akala nyo mayaman si Bayet. Wala nga po akong ipon eh. Kung basta para isang maglulupa lang po si Bayet. Pero gawa ng mga ipon natin dito, sila po yung nakakatulong natin sa ating pagtulong. Minsan nga inisip ko, kung inipon ko yun, ang dami ko ng pera. Dahil biro mo, 5,000. Ngayong linggo to, para mga nasa 20,000 na yun itulong natin. Kung inipon ko yun, siguro medyo tuwa pa sa akin yung asawa ko. Pero yung katotohanan, mas natutuwa ako at natutuwa yung pamilya ko na kami ay nakakatulong. Pero sana naman tulungan nyo rin yung inyong mga sarili, pagkaingatan nyo po, dahil napakahirap magkasakit. Sabi ko nga po, paano kung walang ipon, paano patutulong si Bayet sa inyo niyan? Kaya pinagkakaigihan din po ni Bayet ang pagbe-breed at ang paglilipad. Kasi nga po, dito po tayo umaasa. Kailangan, ang hirap magkamali po dito pero napakahirap manalo. Akala nung iba madaling manalo. Pag nananalo po tayo, mas lalo po maraming nagtitiwala sa atin at mas marami pong kumukuha o tumatangkilik sa ating mga ibon. At marami rin po tayo natutulungan. Gawa po nung karangalan, taon-taong may hatid na karangalan sa loob ni Bayet. Mamaya po nating ituloy dahil mamimili muna po ko. Hanap buhay muna po sa aking tindahan. Sige po, ingat po kayo lagi.